hindi mo malalaman kung para pa talaga sa'yo yun, kung hindi mo tinitake yung risk. May dalawa po akong tita dito na nag-work sa bahay. Tapos yung employer po nila is nalaman na nag-stop po kasi ako ng 1 year nung kasagsagan ng pandemic. Sabi niya, dito na lang ako paaralin sa Manila. Kasi mas okay dito po yung internet, yung connection. Kasi dun sa province namin, mahirap talaga when it comes sa online. Yung pinakamalaking nag-inspire po talaga sa akin na maging eduk ako is yung cousin ko po. Teacher na siya ngayon. Parati niya akong sinasama sa school niya pag may preparation for her students, like mag-check ng papers or mag-encode ng mga grades. Ay parang ang ganda ng maging teacher. Parang sabi ko, what if maging teacher na lang din ako? Nakita ko din po na I'm good when it comes sa reporting or like, minsan po kasi is ako yung nagkaklase sa school namin, ganyan, pag walang teacher, ganyan. Why not try na mag-teacher ako, mag-eduk ako? Yung kasama ko po kasi isang tita is fighting for cancer. And gustong-gusto niya talaga na makatapos ako sa pag-aaral. Kasi ang daming nakaasa sa akin. And then also yung tita ko is, eto yung gusto niya na makatapos ako. Pag feel ko sobrang pagod ako, sasabihin ko, okay, iiyak muna ako. Then maya-maya, okay, pagpatuloy ko na. Through Facebook ko po nakita yung HK scholarship na ino-offer. Nung nakita ko po na 50% yung scholarship, malaking tulong na siya for us. Nung time kasi na yun is online pa, so may libreng load every month. Tapos sobrang lapit lang po talaga. So sabi ng tita ko, okay, sige, dyan ka na mag-enroll. Sakto din po na meron din silang major in English and yung course na gusto ko din. Nung nalaman po na mag-face-to-face na, nung second year ko na, natakot po ako kasi hindi po ako nakipag sa ibang mga kaklase namin dito. Sila nagkita, tapos ako hindi. Natatakot po ako na baka hindi ako maligaw ako. Parang hindi, yung trust ko pa po sa kanila is hindi pa ganun kabuo. Nung first ko po napunta dito is natatakot akong magsalita kasi, well, Ilonggo ako. So baka hindi ako marunong magtagalog. Well, pagdating sa kanila, ganyan, mahihiya ako din. Sobrang kaba ko, but nung umuwi ako is sobrang happy ko. Kasi ang swerte ng mga naging kaklase ko po is yung caring nila. Tapos nung nalaman ko pa na meron din akong taga-Bacolod na kaklase. So, and yung iba taga-Iloilo. So sabi ko, okay, so hindi lang pala ako yung taga-probinsya na taga-Visayas. Yung iba na sinasabi, ganito terror na yung mga college prof is yung hindi po. Sobrang approachable nila and as in accommodate po nila yung mga needs namin. Ang ganda ng experience ko po talaga dito sa FINMA, St. Jude College. Dahil po sa mga achievements ko dito is sobrang saya po nila na nakukuha ko and nung nalaman nila na naging rank 1 ako sa room namin or like sa buong year namin, naging president ako ng department and also naging vice president po ako. So sabi ko, okay, napapasaya ko sila through my achievement. Go pa din, kahit minsan nakakapagod. For my younger self is, konti na lang, makakagraduate na, and malapit mo nang matupad yung gusto mo. And then for my tita is, dalawang STEM na lang, makakagraduate na ako, and yun yung gusto mong makita, and sana, kakapit ka pa din and lalaban ka pa din. Take a risk. Kasi kahit gaano mo pa sabihin ayaw mo, ayaw ko to kasi baka ganito. Huwag ka magstay sa mga what ifs mo. Kasi hindi mo malalaman kung para pa talaga sa'yo yun. Kung hindi mo tinitake yung risk, okay lang kahit ma-fall ka, bangon ka lang ulit. Kasi madami pang opportunities na nag-aantay sa'yo at the end of the
of that journey. Ako po si Alona Joy Arcleta, third year Bachelor of Secondary Education, major in English, isang HK scholar.